Hello guys, John here. Magbabag na pud akong naong diri sa Facebook kay wa man koy laing content ron. So kay mo adto man kog Calgary, so kinahanglan pakondisyon ako ang sakyan. So actually guys, magpapalit ako ng brake pad ngayon, both front and back. So ayan, mga jack point, alam nyo na, lower arm area kung saan ang jack point, dyan, jackan nyo na. Ayan guys, kailangan mo para hindi gumulong. Tapos guys, kaya nag-decide ako na mapalitan. Nakita nyo yun, medyo malalim na, diba? So kailangan palitan na talaga. So yun ang checking. Confirm na palitin na yung brake pad mo. So yun na nga, kinalas ko. So basic lang guys, pagkalas ng gulong, cross sequence tayo. Tapos check mo muna rin bago mo tanggalin yung gulong. Make sure wala bang wobble ang gulong, kung bearing o sapatos o kung umiiko. Ayan na, kalasin mo na. Ayan, technique din guys, paano kalasin niya. Ayan, sa tadyak lang yan. Pag matigas, di talaga kaya, kumuha ka ng sledgehammer, pukpukin mo kabilaan. Pukpukin mo yung rubber lang, hindi yung rim ha. So yun na nga guys, kinalas ko na. Ang inuna ko muna dyan yun yung front brake pad. So mayroon dyang dalawang 19mm na bolt. So kalasin mo yung sa likod. Tapos jerk ng onte, tap ng onte. Ayan ang brake pad na ito. Sobrang nipis na guys. So kailangan, ayan, ikumpara mo yung luma at saka bago. So merong left and right din yan. Kung ano yung pinagtamaan ng piston ng caliper, so yun yung bandang inner side. So yun, kailangan pagbalik mo, ganun din. Titingnan mo lang, tingnan mo yung luma, kumpara mo sa bago. So yun, balik mo lang yung tamang pyesa dun sa kabila. So inner and outer. So yun, may special tools nga pala ako dyan guys na pang press ko nung piston ng caliper. So ayan, make sure nga pala bago mo itanggalin yung i-release mo muna yung pressure ng pinaka brake cylinder guys, kasi may hangin yun eh. So pag pinindot mo dyan yung piston, naangat yung hangin, so pati yung fluid naangat. So kailangan i-release mo ng konti, then ibabalik mo lang ulit yung takip kasi nga baka makontaminated. Balik mo lang, wag mo ilalak para at least yung hangin lalabas nila. Ayan na, kinapit ko na yung harapan, nilipitan ko na. Pagkalapat, tap ng onte, ibig sabihin may higpit na yan guys. Ayun, check na si madam. Tapos na ba ako? Hindi pa. Una pa lang nagawa ko, yung harapan pa lang, mayroon pang dalawa sa likod. So ayan na guys, balik ko ulit. Ayan. Cross-sequence impact ulit tayo, kabilaan, lapat-lapat. Staggered lang, hindi masyadong mahigpit kasi kung diniretso mo na higpitan yan, mabingi ang gulong, so gusto pa. So dapat cross-sequence lang tayo pag impact, tapos ikutan mo para pag tinork mo mamaya hindi masyadong malayo. Ayan na, ibababa ko na, tapos na yung buong harapan ng brake pad, napalitan na. Yung likod naman ang ginawa ko. So, ang ginawa ko naman sa likuran guys, para isadyakan na lang. Alam nyo yung pinaka-differential area ng truck. So, medyo matigas yan. So, ang gagawin nyo dyan, jakan mo lang yung gitna. Tapos, sabay na yung dalawa sa likod, aangat na yan. Pero make sure may kalang pa rin yung gulong mo sa harapan for safety. Pero hindi na naman gugulong yun unless hanggat nakaparking yun. Otherwise, kung sa likuran, make sure gugulong talaga yan. Pero yung harapan kasi nakalock na yan. Ang parking lock. Ayan na. Isang tadyak ko lang dyan. Di na kailangan patumpik-tumpik na. Tirahin na agad. Ayun naman sa likuran. Medyo maliit yung brake pad dyan. Mayroon siyang 13mm na socket siya na gagamitin mo. Kaya lang ikot yung nut. Kukontrahin mo ngayon yung pinaka nut sa kabila para hindi nang ikot. Kontrahin mo lang lahat, wag lang yung asawa mo, Ayun na guys, kinalas ko na talikuran. Ayun, kinabit ko na agad, kinalas, kinabit.
content check, okay pa naman yung rotor niya, wala pa naman. Buti na lang hindi ko nasagad na sobrang gamit na palitan ko na agad kasi nga sisirain yung rotor nyo guys pag nag metal to metal ka na. So ayun, ang ginamit kong brake pad uli ay OEM lang, the cheapest one, pero pwede na. So by the way guys, nilagyan ko pala ng grasa yung yung pinaka slider area lang dun sa metal part, wag naman dun sa mismong brake pad ha, kasi dudulas lang yun, hindi nakakapit. So dun lang sa metal para pag nag-sliding siya, medyo dula. Wag naman sobra kasi mag-absorb lang din ng dust yan. Okay, higop-higop lang ng mga dust yan. So madudumihan na. Ayan, jerking. Balik na uli siguro. Yan ang technique guys. So pag malaki na ang gulong mga truck, mag-pry bar ka lang, sikwatin mo kasi mabigat pagbuhatin mo. Ayun, binalik ko na uli ang gulong. Cross sequence ulit tayo, lapat-lapat ng onte, wag naman diretso. Hanggat lumapat ng pantay, saka mo naman higpitan na maganda-ganda. Pag lumapat, snag mo na lang ng konti para hindi naman masyadong yun, tinira ko na agad yung kabila na last na inabot pa nga ako ng ulan dyan guys. So kahit ulan, total palas na naman to. Pinalitan ko na rin yung kabila kasi huli umulan na dyan, pero ayaw kong itigil kasi nga patapos na naman. So ayan at binalik uli ang brake pad, patapos na, excited na ako. Binalik ko na, hinigpitan ko na lahat. Ayan, nakita nyo naman guys, mabilisan lang. Tapos, ayun, kailangan mo na agad, kontrahin mo na, wag lang yung asawa. Kontrahin mo na lahat, wag lang yung asawa mo. Ayun, may pangontra kasi dyan, kasi pag hindi mo kinontra yan, iikot lang ng ikot. Ayun, binalik ko na yung gulong kahit naulan. Ayun, binaba ko na guys, tapos na. Safety, make sure, pagbaba mo, wala na nakalang dyan. Ayun, medyo napabilis pa nga ang drop ko dun guys, kaya medyo ingat-ingat din pag nag-drop. Ayun, nung ito-torque ko na yung gulong, ano nga ba yung standard nung sa truck ngayon? Based on my research, nasa 150 foot-pounds guys. Pero alam nyo, yung ginawa ko 130 lang kasi baka ma-stress masyado yung wheel bolt niya. So baka maputol. So actually, yan. Tapos, pag na-torque mo na lahat, 4 na gulong yan guys. Ito-torque mo. So, make sure 4 na gulong ang tinorque mo. At eto naman, pinandar ko na at ipump mo ngayon. So, dati ang lalim, tapos ngayon okay na. So, pagkatapos yun guys, dahil nga pabiyahe na ako, nag-check na rin ako sa harapan ng truck. Air filter, nilinis ko na rin, tap ng onte para matanggal lang yung alikabok. Tapos check mo na rin lahat ng mga, habang nandiyan ka, check mo na rin yung mga belt, wala ba bang tama, yung mga langis-langis, tama ba yung level, coolant, wala bang mga nagkiskisa ng mga hose dyan, mga pipe, nagkikreate ng damage yan guys. So, silip-silip lalo na sa mga biyahero na tayo, mga businessman na kailangan talaga yung truck everyday.